Ipinanganak na alipin at ipinagbili bilang sanggol, sina Millie at Christine McCoy na kambal na magkadikit ay madalas na pinagdaanan ang hirap. Naranasan nila ang matinding pagsasamantala at pagkidnap sa loob ng maraming taon, milibot ang mundo bilang palabas. Ano nangyari sa kanila? Makakamtan ba nila ang kalayaan o ituturing silang mga kakatwa habang buhay? Sina Millie at Christine McCoy ay pinanganak ng Hulyo 11, 1851 sa plantasyon malapit sa Whiteville, North Carolina. Ipinanganak sila bilang mga alipin dahil ang kanilang mga magulang, sina Jacob at Monimia McCoy, ay inalipin ni Alexander Mackay kung kanino nila kinuha ang kanilang apelido. Sa panahong ito, mahigit isang dekada at isang malupit na digmaang sibil pa ang layan ng kalayaan. Pagkapanganak, umabot sa 17 libra ang timbang nila at ikinagulat ito ng lahat. Sina Millie at Christine ay kambal na makadikit sa ibabang likod at gulugod na pinagdurugtong ng kartilago. Ibig sabihin nito, may ilang mahahalagang bahagi ng katawan na magkasalo sila, pero may mga bahagi rin na magkahiwalay. Ipinanganak ang kambal sa malaking pamilya na may 7 ng kapatid, 5 lalaki at 2 babae. Di tulad ni na Millie at Christine, wala sa kanilang mga kapatid ang kakaibang pisikal na katangian. Ang kakaibang kalagayan nila, kasama ng hirap ng pagsilang sa pagkalipin, ang naging simula ng isang pambihira at mapanghamong paglalakbay ni na Millie at Christine McCoy. Magulo at puno ng trahedya ang simula ng buhay ni na Millie at Christine. Pagkapanganak sa kanila, agad kumalat sa rehiyon ang balita tungkol sa kakaibang magkapatid na may bihirang medikal na kondisyon. Noong ika-19 na siglo, maraming hindi pamilyar sa kambal na magkadikit, kaya dumagsa ang mga tao sa bukirin ng mga Mackay para makita sila. Kalaunan, nainis na si Alexander Mackay sa abalang dulot nito sa kanyang araw-araw na buhay. Noong 10 buwang gulang pa lang sila, ibinenta niya sila kay John C. Purvis basta't mananatili ang kanilang ina, si Monemia, sa kanila. Ngunit hindi natagal ang kasunduan. Pagkalipas ng 1 taon, naibenta ulit ang kambal, na yon kay Brower na. Si Brower na sinuportahan sa pananalapi ni Joseph P. Nagbayad ng napakalaking halagang $10,000 para sa kambal, na katumbas ng humigit kumulang $400,000 sa panahon na yon. Dahil gusto niyang kumita, ipinakita ni Brower ang mga batang babae bilang medical na kababalaghan na Carolina Twins at nilibot ang mga timog na estado tulad ng Louisiana, Texas at North Carolina. Noong Oktubre, 1853 itinampok sa balita sina Millie at Christine sa unang opisyal na state fair ng North Carolina na dinagsa ng 5,000 katao araw-araw. Agad na sumikat ang mga bata, ngunit may ilan na nagduda sa kanilang kalagayan, iniisip na ito ay palabas lamang. Habang nasa New Orleans para sa palabas, pinasuri ni Brower sa mga lokal na doktor ang dalawa at nakumpirmang tunay silang magkadikit na kambal. Nakakapagod ang laging nasa mata ng publiko. Madalas hinihiwalay ang mga bata sa ina at nagiging tampulan sila ng panlilibak kahit hindi pa nila ito maintindihan noon. Bilang magkadikit na mga bata, hindi koordinado ang galaw nila at madalas na natitisod at nadadapa dahil hirap silang maglakad. Kalaunan, nakabuo sila ng kakaibang patagilid na lakad na naging kaakit-akit na sayaw na kinatuwaan ng mga manonood. Bihira lang ang ganitong kasiyahan sa buhay nila na madalas puno ng hirap at pagsasamantala. Ngayon, balikan natin sina Millie at Christine na malapit nang magbago ang buhay sa nakakabahala at nakakagulat na paraan. Habang naglilibot sa New Orleans, nakatanggap si Brower ng isang hindi matanggihan na alok, 45,000 para sa kambal, isang kayamanang higit pa sa orihinal na ibinayad. Para mailagay sa perspektibo, katumbas ito ng mahigit sa $1.8 milyong na yon. Tinanggap niya agad ang alok pero mukhang sobrang ganda ng kasunduan para maging totoo. Naloko si Brower at sina Millie at Christine ay nawala, ninakaw ng di umano ay bumibili. Nawala sa paningin ng publiko ang kambal hanggang 1,854 nang muli silang makita sa isang museo sa Philadelphia. Sa panahong ito, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagmamay-ari sa kanila. Sina Brower, Joseph P. Smith at maging si Alexander Mackay na tila nagsisisi sa pagbenta ng kambal sa murang halaga ay nag-angkin sa kanila. Samantala, ang kanilang ina na si Monemia ay lumaban upang maibalik sa kanya ang pangangalaga sa kanyang mga anak sa kahit anong paraan. Dahil sa pandilin lang, nalugi si Brower at nawala sa eksena.
Si Smith ang legal na may-ari ng kambal at gumastos para mabawi sila, kaya nag-hire siya ng pribadong investigador para subaybayan sina Millie at Christine. Samantala, dinala ng mga dumukot ang kambal pahilaga at inilagay sila sa palabas sa sikat na American Museum ni P.T. Barnum sa Manhattan. Sumunod, lumitaw ang kambal sa Canada bago dalhin patawid ng Atlantiko patungong Liverpool, England. Sa puntong ito, halos buong kabataan ni Millie at Christine ay ginugol na nila malayo sa tahanan at pamilya. Noong 1857 matapos ang 3 taong paghahanap, natunto ng pribadong investigador sina Millie at Christine sa England. Nagpunta sa Liverpool sina Monemia, ang kanilang ina, at ang amo nilang si Joseph P. Smith para bawiin sila. Sa Birmingham, nakita muli ang kambal na 5 taon at kalahati na kasama ang kanilang ina. Magkahalong saya at pait ang sandaling iyon. Halos buong buhay ni Millie at Christine ay napunta sa kamay ng mga dumukot sa kanila na ipinakikita sila bilang mga kakatuwang tanawin para pagkakitaan. Ngunit kahit na nailigtas na sila, hindi naman talaga nagbago ng malaki ang kanilang buhay. Agad silang ibinalik sa pagtatrabaho, muling ipinakita sa publiko sa pagkakataong ito sa United Kingdom at kalaunan sa Amerika, ipinagpatuloy ang kanilang buhay bilang palabas para sa aliw ng iba. Ganito ang naging takbo ng buhay ni Millie at Christine habang sila'y lumalaki. Mapapaisip ka kung ano kayang iniisip nila tungkol sa kanilang kalagayan sa mga panahong iyon. Nagbago ang lahat noong 1800 at 60 nang manalo si Abraham Lincoln sa halalang pampanguluhan ng Estados Unidos noong huling bahagi ng taong yon. Pagkaraan ng ilang linggo, humiwalay ang South Carolina sa Union, sinundan ng iba pang timog na estado kabilang ang North Carolina, tinubo ang bayan ni Millie at Christine. Sa unang kalahati ng 1861 at 61 na lugmok sa kaguluhan ang bansa at nagsimula na ang digmaang sibil sa Amerika. Noong panahong yon, naninirahan muli ang mga bata sa North Carolina, hinahati ang oras sa bahay ng mga Smith, kanilang mga magulang at paglalakbay sa timog ng mga estado. Ang digmaang sibil ay naglimita sa galaw ng kambal, pero nagbigay din ng pagkakataon sa kanilang edukasyon. Bagamat mga may-ari ng alipin ng mga Smith, iniulat na maayos nilang tinrato sina Millie at Christine. Pati ang asawa ni Joseph ay nilabag ang batas sa pagtuturo ng pagbabasa at pagsulat sa mga bata, isang matapang na hakbang noon. Natuto sina Millie at Christine ng iba't ibang wika at tumanggap ng propesyonal na pagsasanay sa pagkanta na naging daan sa kanilang hinaharap na karera. Pumanaw si Joseph Smith sa panahon ng digmaan, iniiwan ng ari-ariang may higit 3 alipin. Kahit patay na siya, sina Millie at Christine ay nanatiling alipin ng pamilya Smith. Pagkatapos ng bigmaang sibil, dumating din ang kalayaan. Ang kambal, kasama ang kanilang mga magulang, mga kapatid at napakarami pang iba sa timog ay pinalaya ng tuluyang buwagin ang pagkaalipin sa Estados Unidos. Sa pagtatapos ng digmaan at habang sila ay pumapasok na sa kanilang kabataan, sina Millie at Christine ay muling nakapaglibot at may mas mataas na antas ng kalayaan kumpara sa dati. Ito ang panahon kung kailan ang mga sirko o yung tinatawag noon na mga palabas na mga kakaiba ay nasa rurok ng kasikatan. Ang mga tagapagpalabas tulad ni P.T. Barnum ay namahala ng mga grupo ng mga individual na madalas ay nagpapakita ng mga kakaibang medical na kondisyon mula sa mga higante at pandak hanggang sa mga babaeng may balbas, mga taong may dagdag na mga bias at marami pang iba. Bago nagkaroon ng telebisyon at radyo, mas nangingibabaw ang kuryosidad kaysa simpatya sa mga may ganitong kondisyon, kaya dagsa ang tao sa mga sirko at perya kapag dumadating ang mga ito. Nagtanghal sina Millie at Christine sa iba't ibang lugar sa bansa at naging patok ang kanilang palabas. Sa panahong ito, laganap ang pagkahumaling sa mga kambal na magkadikit na madalas tawaging Siamese twins. Ang terminong ito ay mula sa sikat na kambal na magkadikit na sina Chang at Mbungka na ipinanganak sa dating Siam, na yon ay Thailand. Paminsan, sina Millie at Christine ay nagpapakita para patunayang magkadikit sila, pinapalugod ang kuryosidad ng publiko habang pinananatili ang kanilang danggal. Habang naglilibot sila, minsan kasama ang Barnum Shoals o ibang tagapamahala, mas nasanay silang pang-asiwaan ang sarili nilang mga gawain at tila mas naging panatag sila sa kanilang katayuan. Nagsulat sila ng memoir noong huling bahagi ng dekada 1800 at 60 na may moto, "Kung ano ang itinakda ng Diyos, tinanggap namin," na nagpapakita ng pagtanggap at determinasyon nilang gawing mabuti ang kanilang pambihirang kalagayang medikal.
Makalipas ang kaunti, bumalik sila sa Europa at tulad ng ibang tanyag na tagapagtanghal sa sirko noon, nakilala nila si Reyna Victoria. Isa sa mga tampok ng kanilang pagtatanghal ay ang kanilang mga duet kung saan sabay na kumakanta ang magkapatid o nagpapalitan, si Christina ang kumukuha ng isang taludtod at si Millie naman ang koro o kabaliktaran. Ilalatala ang karamihan sa mga kantang ito sa isang booklet na nagkukwento ng kanilang buhay at karera. Maraming naisulat na paglalarawan tungkol kina Millie at Christina nitong mga taon. Hindi na maisip gamitin ngayon ang wikang ginamit dito. Isa sa mga akdang ito ay isang biographical na paglalarawan kina Millie Christina, ang kambal ng Carolina, na kilala bilang dalawang ulong nightingale at ikawalong himala ng mundo. Tinukoy ang kambal bilang nilalang ayon sa CP. Tinawag din siyang nag-iisang dalaga sa ibang bahagi. Hindi ata nila alam na magkaibang tao ang magkadikit na kambal. Isa pang hindi ka nais-nais na anunsyo tungkol sa pagdating ng mga dalaga sa Liverpool noong 1871 at 71 ay tinukoy sila bilang kargamento na dumarating sa isang barko na nagsasabing may dumating na kargamento na sa mga salita ni Jean O'Toole ay maaring tawaging kakaiba. Nagpatuloy ang ulat. Narito ang isang dalagang may iisang katawan ngunit dalawang magkaibang isipan na isinilang na may dalawang magkahiwalay na ulo. Lahat ng matatalinong lalaking nakakita sa kanya kamakailan sa Washington Hotel ay makakapagpatunay sa pambihirang talinong nanginghibabaw sa parehong utak. Ang kakayahan ng dalawang ulo na sabay makipag-usap sa magkaibang tao tungkol sa magkaibang paksa ay patunay na ito ay kamangha-mangha, ngunit hindi dito nagtatapos ito. Ilan sa pinakamatamis na duet sa musika ay inawit ng mataas na soprano at dalisay na kontralto. Ang nota ay mula sa dalawang ulo pero iisang katawan ang nagbibigay sigla. Ang iba ay nagbibitiw lang ng mga medyo hangal na biro. Biniro ng Cincinnati Enquirer na ang babaeng may dalawang ulo ay magiging mahusay na hurado. Kaya niyang sabay tingnan ang dalawang panig ng kaso. Bagamat nanunuya, itinampok ng mga komentong ito ang kanilang hindi kapanipaniwalang kasikatan. Palabas lang ba ang buhay nila para pagtawanan? O nagawa ba nilang gawing pambihira ang kanilang masamang katanyagan? Si Millie at Christine ay maaring ituring na mga biktima ng mundong tiningnan sila bilang palabas ng mga kakaiba at ito ay bahagi talaga ng kanilang realidad. Gayunpaman, kasabay nito, ang mga performer na tulad nila na nagtrabaho para kay Barnum at sa iba pang mga sirko noong panahong yon ay maganda ang naging gantimpala. Kung sila ay sapat na matalino upang mapakinabangan ang kanilang kasikatan, maaari silang kumita ng malaking pera at magretiro ng maayos. Si Christine ay kumikita ng humigit kumulang $25,000 kada taon sa sirkito ng mga pertsa sa county sa Amerika. Mas malalaking palabas sa lungsod o biyahe sa Europa ay posibleng magdala ng mas malaking kita. Ito ay napakalaking halaga ng pera noong dekada ng 1870. Lalo na noong panahon ng krisis pinansyal sa US, ang tinatawag na Long Depression ng 1873 hanggang 1879. Dahil sa kanilang kakayahang kumita at pagbagsak ng merkado, nilampasan nila ang dati nilang kahinaan at ginawang kapakinabangan ang kanilang kalagayan. Noong 1870, binili nila ang plantasyong Mackay na kanilang sinilangan mahigit 20 taon na ang nakalipas at ibinigay ito sa ama nila. Nakuha nila ang bukirin matapos mamatay ang ama at nagtayo ng malaking bahay na 14, ang kwarto tinirhan nila kasama ang maraming kamag-anak. Sa kanilang mga biinte nakapag-ipon na sina Millie at Christine para bahagyang magretiro. Tulad ng ibang mga tagapagtanghal sa sirko noong panahong yon, ang mga taon ng matagumpay na paglalakbay, karaniwan ay 5 hanggang 10 taon, ay nagbigay daan sa kanila na makapag-ipon ng sapat na yaman upang mamuhay ng komportable, kadalasan ay may mga kasambahay na tumutulong sa kanila. Kapag naubos na ang pera, pwede silang bumalik at mag-tour ulit ng 1 o 2 season para kumita dahil sa bikang tao na makita sila. Noong 1871, naglakbay ang kambal sa Europa at binisita ang Britanya, Pransya, Belgium, Netherlands, Alemanya, Italia, Austria, Hungary at Rusya. Madalas nadadagdagan ang kita mula sa palabas dahil sa mga regalo ng mga pinuno at aristokrata kapag nagpapakita sila sa mga maharlikang korte sa Europa. Pagbalik sa Amerika, pumayag din ang dalawa na magpakita sa ilang Amerikanong institusyong medikal at kolehiyo para sa pisikal na pagsusuri. Ito ay maaring mapagsamantala at malupit.
Gayunpaman, dapat tandaan na talagang kulang ang kaalaman noon tungkol sa penomeno ng magkakambal na magkadikit at sabik ang mga doktor na mas maintindihan ito. Nagretiro na sina Millie at Christine mula dekada 1880 pataas. Nasa kanilang mga 30 na sila at namuhay ng tahimik sa bukirin kung saan sila ipinanganak sa North Carolina. Ayon sa mga pag-aaral, palihim na tumutulong ang kambal sa komunidad, pinundohan nila ang lokal na paaralan para sa mga batang babaeng itim at sinuportahan ang ilang kolehiyo sa Carolinas, kadalasan ay hindi nagpapakilala sa kanilang mga donasyon. Mas mahaba ang buhay nila kaysa sa karaniwang kambal na magkadikit na madalas may komplikasyon sa kalusugan dahil sa pagbabahagi ng vital na bahagi ng katawan at organo. Sa kaso ni Millie at Christine, umabot sila sa unang bahagi ng kanilang mga 60 at nang sila ay namatay, hindi ito dahil sa komplikasyon ng pagiging magkadikit, kundi dahil sa isa sa mga pangunahing sakit noong panahon na yon, ang tuberculosis. Ito ang naging sanhi ng pagkamatay ni Millie noong 8 ng Oktubre, 1912 sa edad na 61. Si Christine ay naiulat na namatay mga 12 oras matapos si Millie sa isang napakalungkot na pagtatapos. Inilibing sila sa sementeryo sa Dwightville kung saan sila ipinanganak mahigit 60 taon nang nakalipas. Sa kanilang lapidan nakasulat, isang kaluluwa, 2 kaisipan, 2 pusong tumitibok bilang iisa. Iniwan ng kambal ang kanilang malaking ari-arian sa mga natitirang miyembro ng kanilang pamilya. Naging paksa ng ilang kalambuhay kamakailan ng kwento ni Millie at Christine, muling binubuhay ang kanilang dating nakalimutang kwento. Sana nagustuhan ninyo ang video tungkol kina Millie at Christine, ang kambal na magkadikit at nakita ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang buhay sa ibaba sa mga komento at kung gusto ninyo pa ng mga ganitong video, sabihin ninyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang aking mga video. Hanggang dito muna, magkita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!